it's the regional director. Oh. Ipapalabas nila na may project ito at wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. No, pero ito, at least so far as Bulacan First District is concerned, ito lamang mga talagang involved. No? So, yeah, merong initials lang kasi. No? Yung initials doon sa, no, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. No? And up to now, I haven't really extracted from Bryce who are the personalities corresponding to the initials. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo an investigator, we are investigating. Dahil lagi may... Oh, plaka pala eh. Locson, suko ka pala kay Senator Marcoleta eh. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Naku, pasensya na kayo. Kagabi hindi tayo nakapag-upload gawa ng wala tayong kuryente. Hindi ko alam, nagkaroon ng problema siguro yung linya dito sa Mars. Walang kuryente. Sayang, no? Gusto pa naman natin magbigay sa inyo ng update. Pero ito na nangyari. Parang sinisisi na ngayon sa kay Tatay Digong. Yung issue ng flood control. Naku po, ito talaga si Totosen. Si Tutasen eh. Bakit naman napunta na ito sa Duterte? At parang iba na mga tono ng mga yung mga senador parang pinagkakaisahan na ito si Senador Marcoleta. Bakit kaya? Kayo ho, kung totoo yung mga pinaggagawa nyo at wala kayong pinagtatakpan, hayaan nyo si Senador Marcoleta magsalita at bumoses dyan. Para dawit-dawit lahat. Diba? 18.5 billion na kubra ng umano'y Villar and Aguilar Link Companies. Naku. Kaya pala. Yan balita dito. Ito bibigyan lang natin ng reaksyon. Siguro, akala nila may pagtatanggol sila pag sumama sila sa majority. Link na ho ang pangalan. Nabalita na ito sa bilyonaryo. Sino ito? Aguilar and Villar. Diyos mio, Marimar. Pag ito ay totoo, totoo ito. Wala namang hindi. Pasok natin at mamaya, 6 na senador, ilang kongresista nakalista sa computer ni Bryce. Naku po, ano kaya ito? Totoo kaya yung nakalista na yan? Yan ang tatanungin at ilalahad mamaya. Pero siyempre, simulan na natin to para malaman nyo na kung ano yung mga isisiwalat dito. Pasok. Walang ibang patutunguhan kundi isisi sa dating pamahalaan. Matapos makuha ng ilang mga netizen ang ebidensya na magpapatunay na pilit iko-konekta ni Senate President Tito Soto ang alegasyon ng di umano'y mga flood control anomaly sa DPWH kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang mga netizen pinagmumura ang Senate President. Ama. Hindi napigilan ng taong bayan ang tila kasuklawan si Senate President Tito Soto matapos ang tila panibagong pahayag nito na mukhang ililink talaga kay former President Duterte ang lahat ng mga tila aligasyon ng mga pandarambong sa ahensya ng DPWH sa kasagsagan ng kontrobersyang nadiskubre sa mga anomalya ng flood control. Bukod sa pagdawit sa mga kilalang partido ng mga Duterte na sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na tila ngayon pa lamang ay paghahanda na raw sa mga posibleng kasong isasampas sa kanila. Mukhang may mga ebidensya ang ilang mga political analysts na ililink ni Soto ang korupsyon ng flood control sa dating pamahalaan ni former President Duterte. Ayon mismo sa ilang mga netizen, tila hayop raw bang mag-isip si Tito Soto ngayong wala nang araw sa bansa ang dating Pangulo. Ililink pa ang korupsyon na nadiskubre sa pamahalaan ng ngayon Pangulo. Pero ito tanong kasi kayo puro kayo link ng link Hindi mo ba alam 4 years ago,
nagsalita si Tatay Digong. Duterte, those involved, Duterte warns, those involved in Ghost Project in DPWH to resign or face the charges. Pero huwag mo na maikonekta. Ipapakita ko sa'yo para masupalpal ka, para ma-fact check ka. Ito ho, hilig nyo kasi binabaligtad nyo na naman eh. Ito ho, para maniwala kayo. Pasok. DPWH, ang Mm. pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Mm. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Oh. Ipapalabas nila na may project ito at wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Mm. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Oh. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Mm. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at mapreso. But most of this, yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung tignan mo yan ang mga crime nila in the penal side, mga falsification yan, malversation. Mm. But dito sa limited kasi ang ground, pero just the same. Pag gross dishonesty, ganun yan. That's embezzlement. Kita nyo, nasupalpal ka na naman 2,000. Diba? Paiimbestigahin niya, sisibakin niya noong panahon niya. Pero huwag nyo ikukonekta. Binulgar niya nga eh. Diba? Binulgar niya yung Ghost Project na yan. Tapos, wow naman. Puro naman kayo imbentuhin eh. No? Gumagawa na naman kayo ng istoryahe. Pangit yan. Tuloy. Ito na nga raw ba ang di umano'y kapalit ng pagiging Senate President ni Soto ay ang idiin ng mga Duterte bilang paghahanda at pagwasak sa pangalan ng mga ito sa darating na halalan. Maaari. Ngunit payo ng ilang mga political analysts kay Tito Soto, mag-ingat-ingat daw ito dahil kung ididiin niya ang former president kahit walang sapat na ebidensya, tila ito rin ang puputukan ng kanyang mga kagagawang mali-maling ebidensya. Dahil kung may sisisihin man sa dating Pangulo, ito ay ang kanyang mga dating opisyales maging ang mga dating liderato ng mababa at mataas sa pulungan ng Kongreso, kung saan si Tito Soto ay nagsilbing Senate President sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita mo na. Naging Senate President ka pala eh. Tapos ngayon, alam mo naman yung mga nangyayari noon eh. Tapos ngayon. Bakit hindi mo tinumbok noon? Ngayon ka magangaw-ngaw. Dahil ikaw ay isang may tali na sa leeg. Hila-hila ka na ng mga amo mo. Ganun ba yun? Ang hirap pag may sarili kang amo. Pero merong magaling na senador na hindi nagpapahawak. Kagaya ni Senador Marcoleta, nakipagtagisan ng talino dyan. Ilan yung bumibira sa kanya dyan? Ano nangyayari? Wala. Tamemi sila kay Senador Marcoleta. Kasi may pagtatakpan na dito eh. Di ba? Ipasok natin ito. Ano naman itong kasi naging DPWH, Secretary. Ito. Ako, 18.5 billion na kubra. Naku po. Ismiyo Marimar. Pasok. Higit 18 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar ang naisiwalat. Na-award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa Baluarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman ng Calabar Zone. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, nang magsalita si Senator Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee para isulong ang pagkakaroon ng isang master plan sa flood control projects at pagpapalakas ng accountability measures sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Senator Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC boys o Nako, ikaw rin pala. Patay ka diha. Nako, kakalabasan na. Hindi ka hindi ka tatanggol ng majority. Hindi ka kaya ipagtanggol niyan. Kasi sila nag-iimbestiga eh. Ewan ko na lang kung magkakaroon ng cover-up dito. 6 na senador ang nasasangkot ngayon. Lalabas ang katotohanan dito for sure, mga kasama. Ay, sige. Paliwanag nyo kayo 18 billion. Kaya pala mayroong Ferrari, no? Tapos GMC. Wow, yayamanin. Big times! Nangyari? Tuloy. group of contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng DPWH, napag-alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluarte ng mga Villar ay pagmamay-ari mismo ng pinsan ni Senator Mark. Agoy, ayun na, ha? Di ba bawal yan? Bawal yan. Contractor na ikubra ng 4 billion project nasa pinsan. Naku. Diyan kayo ngayon tumutok. Mga senador, nung nag-iimbestiga ng flood control, ito. Halata na, huli na. Ano pa? Kaya pa bang ipagtanggi? Kaya pa itanggi yan? Halata na. Tuloy. Datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos worth of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Wow! Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tila mas malaki ang nakubra nilang mga kontrata sa Calabarzon. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 DPWH contracts ang kumpanya na aabot sa 4.6 billion pesos. Wow! Kita nyo na? Easy money, ha? Kaya pala itong mga to, ayaw na mag-sibitiw sa pwesto. Gumagastos ng mga milyon-milyon, para lang manalo. Ito naman pala ang kapalit. Hindi na ho matatanggi. Kasi naging secretary. Tsaka yun, balita ito, Hindi ito fake news. Project sa NCR, pinsan ni Villar. Agoy. Lipat pa more. Tsaka hindi ko na, yung mga vlogger na, hindi na kayo pagtatanggol. Mga Duterte vlogger, hindi na kayo kaya ipagtanggol. Sino magtatanggol sa inyo ngayon? Diba? Ganun lang, simplehan natin. Back to you. Paano lulusutan itong bilyon-bilyon na to? Sige, kasuhan nyo na ho. Yung mga, parang meron na paghahambing, Parang yung ginagawa ni Bungit-ngit ngayon, lahat ng mga kumalaban sa kanya, nakita niya kumakalaban sa kanya, eto na. Dahil alam niyang merong bahid-baho, sige, halongkatin mo yan. Andyan yung baho. Agoy. Bilyar. Tuloy. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon sa datos ng DPWH, pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabarzon makikita sa iba't ibang bayan ng Cavite, na siyang kilalang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga Villar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Nako po. Kaya naman pala. Sila rin nagpapatakbo. Wala tayong magagawa dyan. Hawak talaga nila yan. Kala natin ang mga Aguilar tsaka Villar sa Las Piñas magkalaban sa politika. Ng tipaklo magkamag-anak pala. Di nalinlang na naman. Ang sambayan ng Pilipino. Eto na, 6 na senador, ilang kongresista nakalista sa computer ni Bryce. Sino-sino kaya ito? Ito yung magandang yung malaman ng taong bayan kung sino yung mga senador na nakalista. Kayo ba may idea kung sino-sino mga senador? For sure, yung 2 senador dyan, pinangalanan na. Yung 4, sino? Sabihin natin, isa, 3 na. Lumabas yung balita sa Billionaire, 3 na.
Sino pa yung tatlo? Papasok. Legislators, how many more are we talking about here that he can implicate or that he would implicate down the line? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador. Dagdag pa yun. Hindi to 6 total. po yung senador. Sa mga dokumento na Incumbent po yon. Incumbent. Incumbent ba, Senator? meron pong 2 na hindi incumbent. Yung 2 po ex. So, Ngayon, 2 congressmen naman po, at least from what I had been shown initially, the list can actually be longer because Bryce said that there are more inside that computer. Well, lumabas na yung pangalan ni Mr. Ko, lumabas na yung pangalan ni Mitch Kahayon, meron pa pong mga iba. Meron pa po. mga ilang kaya, mga ilan? Ballpark, sir. Feldstar. Si Feldstar po lumabas na. May isang dosena pa kaya? May isang dosena pa kaya, Congressman? Hindi siguro. I don't think so. You have to understand, guys, that this is only one district. Yes, sir. District. So in other words, there is always, may nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi ko sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. Pero ito, at least in so far as Bulacan First District is concerned, ito lamang mga talagang involved. So, merong initials lang kasi. Yung initials doon sa, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. And up to now, I haven't really extracted from Bryce who are the personalities corresponding to the initials. Yun na. Nagkabistuhan na. Sino kaya yung iba pa? Ano sa palagay niyo mga kasama? Sino yung ibang matutumbok na ilang senador? Ilang pang senador? 3, 4? Lalabas yan. Lalabas yan. Dito naman tayo pasok sa nagkasagutan. Bakit ba ayaw niyong bigyan ng Witness Protection Program? Harapan, Jinggoy, kinumpronta si Kiko. Kailan to? Pasok din natin yan. Maganda yan eh. Magandang issue yan eh. Pero dito tayo sa bakit ayaw niyong bigyan ng Witness Protection Program? Bakit ba? Bakit nga ba? Yan ang isang malaking tanong. Ano ang dahilan bakit hindi kayang bigyan ng witness protection? Nagkasagutan ito. Ipasok natin yung nagkasagutan. Sa ginawa pa rin pong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan nagkasagutan ang kasulukuyan at ang dating chairperson ng naturang komite. Ito may kaugnayan pa rin po sa isyong kung sino ba ang karapat-dapat na maggawing state witness. Report mula kay Mian Corvera. Yun nga. Don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Nagkainitan at nagkasagutan sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta ilang minuto pa lang matapos buksan ang ika-5 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects. Hinihinga ng paliwanag ni Marcoleta si Lacson sino ba ang dapat na ikonsiderang state witness. Bunsod ito ng isang media interview kay Lacson kung saan tinanong siya kung sino sa mag-asawang Diskaya at Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nararapat na ikonsidera sa witness protection. Para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa witness protection program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? Pero sagot ni Lacson ang kanyang pahayag ay personal na opinyon na nauwi sa pagtatalo ng 2 mambabatas. No, that's my perspective. That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator. opinion. We are investigating. Okay, kagat tayo rito. Dahil lagi may Plaka pala eh. Lacson, suko ka pala kay Senator Marcoleta eh. Ha? Kala namin eh. Bakit hindi mo kasi sagutin? Tapos sasabihin mo, don't questioning my opinion. Tama ba yun? Nak ng bugi oh. init ang diskusyon, pansamantalang sinuspindi ni Lacson ang pagdinig.
Pero kahit nakasuspindi ang hearing, hindi tumigil si Marcoleta. Buwelta naman ni Lacson bakit pinoprotektahan ni Marcoleta ang mag-asawang Diskaya. In the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are you so protecting Diskaya? Why are you so protecting? I am not protecting them. Ano yung sinabi mo yan, Mr. Chair? Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply it. They qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Nang magpatuloy ang pagdinig, sabi ni Marcoleta, kukwestiyonin niya ang objectivity ng proceedings. Napahupa lang ang galit ni Marcoleta nang lapitan ito ni Senate President Vicente Soto at Senator Ronald Bato de la Rosa. Pati si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kinumpronta ni Marcoleta. Iginit niya na wala sa batas na dapat isauli muna ang mga ill-gotten wealth na umani ninakaw ng sino mga nag-a-apply sa WPP. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Pero paliwanag ng kalihim, iniuutos ito ng batas na hindi tinanggap ng senador. Ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ako sorry, sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. Tama. You may be disbarred from doing this. Then, Ano? it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, sir. articulating the It provision is of law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion. May Corvera para sa mata ng Hindi kasi opinion. Wala pa nga sinabi sa batas na isauli. Hintayin niyo muna matapos yung investigation at ang husgado ang mag-utos. Oo, wag ganun. Parang anong nangyayari. Kaya sabi, yung investigasyon na yan, pag iba na humawak, wala na. Diba? Ngayon, kukwestiyonin nila, bakit daw pinoproteksyonan ni Senador Marcoleta itong mga Diskaya? Paano hindi ba proteksyonan? Malalaking mga isda ang nasagasaan. No, isipin nyo yun. Talagang malalaking mga isda. Oo. Siyempre, iniingatan lang ni Senador, kung halimbawa ikaw, bigyan natin ng isang example. Meron kang isang kliyente, dahil ikaw ay abogado, at kailangan mo ipagtanggol ang iyong kliyente. Parang ganun lang din yan. Hinawakan niya, nag-imbestiga siya. Siya yung unang nag-imbestiga. Alam niya na merong lalabas na mga pangalan. Bakit ayaw niyo ituloy yung investigasyon? Pinipigilan niyo at pinagtutulong-tulungan niyo pa. Si Senador Marcoleta, kakahiya naman kayo. Ayaw niyo ibulalas lahat Ayaw niyo ilabas lahat ng mga masasangkot na baho. Mga pangalan. Bakit? May sangkot na ibang senador. Ganun ba yun? Baka masangkot ka. Locson. Ganun ba yun? Baka kumanta ang Diskaya. Baka, di umano. Senator Villanueva Estrada, kung saldi ko at 3 iba sinampahan ng kaso. Sinampahan ng kaso ni Remulla? Totoo ba ito? Nako, bakit si Remulla na nagsampa ng kaso? Ano yung papel ni Remulla ngayon dito? Tanong natin dito, ha? Pasok. Dante, ano ang detalye nito rekomendasyon ng NBI na paghahain ng reklamo laban dito sa mga personalidad na iniuugnay sa flood control anomaly? Magandang gabi, Monica. Sa pagdinig nga kanina ng Senate Blue Ribbon Committee, inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na formal nang inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanila ang pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang mambabatas at gayon din ng personalidad kaugnay ng issue ng flood control projects. Kabilang narito sina Senators Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Congressman Zaldico, dating Congresswoman Mitz Kahayon-Oy. Kabilang sa inirekomendang kasong kriminal ng NBI ay ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular na ang corrupt practices of public officers, malversation of public funds at indirect bribery. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, Congressman Rizaldi, former Undersecretary Roberto Bernardo,
and former Congresswoman Mitch Kahayon. Ipinatawag kanina ng DOJ ang NBI pati ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kasabay ng pagpunta ni Alcantara sa DOJ matapos itong ihayag ang pangalan ni Villanueva, Estrada at Kahayon Uy na sangkot o tumanggap ng pera mula sa flood control projects. We treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but just the same, we gave a digital file to the AMLC. Naniniwala si Remulla na may freeze order na ang AMLAC para sa bank accounts ng mga kasama sa rekomendasyon ng NBI na kakasuhan. Nilinaw naman ni Remulla na hindi pa kasama sa pinakakasuhan ng NBI si dating Senador Bong Revilla. Ang dating mambabatas ay kasama sa binanggit kanina ni Engineer Henry Alcantara na tumanggap ng pera mula pa rin sa flood control projects. Monica, karamihan dito sa mga nabanggit na mga individual ay naglabas na ng kanilang reaksyon kung saan pinabulaanan nila itong aligasyon na ibinabato sa kanila ng partikular nitong si dating district engineer ng Bulacan ng DPWH na si Henry Alcantara at si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy naman, bagamat wala pa siyang bagong reaksyon na inilabas pero nauna na siyang pinabulaanan yung inilabas namang pahayag ni Bryce Hernandez kung saan idinadawit siya dito sa flood control. Ayon pa kay Mitch Kahayon Uy ay walang katotohanan ang nasabing parata. Yan na. Dito na magkakaroon ng paglilinaw. 6 na senador na sasangkot at umugong ang pangalan ng dating sekretary ng DPWH, ilang bilyon ang lumulutang. Grabing pera, no? Tapos sila lang ang kontraktor, pinsan. Imagine. Matagal ng panahon. Aboy, aba. Magkano kaya ang inabot? Kaya darating at darating, sila, magkakaroon ng cover up. Ang tanong nga dito dito sa investigasyon na to ng Blue Ribbon na hinahawakan ni Lacson, bakit hindi lumulutang yung kampanya ni Saldico? Bakit? Ang tanong. Bakit hindi ganun? Nakatuon lang sila sa Diskaya. Nakatuon lang sila dito kay Alcantara. Bakit hindi niyo ipatawag yung, di ba, yung mga nagmamanage ng opisina ni Saldico? Yun ang investigasyon. Doon kayo tumutok ng investigasyon. Meron ng pagko-cover up, sabi dito, di umano. Meron pagtatakip. Kaya nga, hindi nila kaya lahat ng mga banat ng Senador Marcoleta, hindi nila kinakaya. Kasi, di ba, merong pagdidiin. Pilit nilang inilalayo kung sino yung dapat na managot. Napupunta lang ito dito sa mga maliliit na isda. Yun the big fish. Sabi ni ika nga ni Senador Marcoleta, yung malaking isda dapat. Kaso nga lang, ito na, nakaupo na yung mga Kita mo, init ng ulo ni Senador Marcoleta. Kasi nga, yung mga sagot nito ni Blue Ribbon Chairman, parang wala sa wisyo. Imagine nyo tawag dito, nagbulgar ng kabahuan, walang witness protection. Mantakin mo yun. Kaya nga ito si Senador Marcoleta, pinipilit, ginigiit niya, bigyan nyo. Kawawa naman yung mga, dahil naman dahil sa dalawang ito, sa mag-asawang ito, lumabas ang baho ng flood control. At hindi lang yan ito pa, sige, bigyan pa natin ng isang pahapyaw ito. Bakit pinapatigil ang investigasyon sa Kamara? Sige nga. Dahil maraming madadamay. Kasi ngayon, 'di ba, na supalpal sila dahil 'di ba, naimbestigahan sa Kamara itong si Bryce at yung ibang mga nasasangkot na kontraktor. Pagbalik sa Senado, iba rin yung sagot, siguro napahiya yung mga taga-Kamara di umano. Ipinapatigil na ng sticker. Hayaan na lang daw yung ICI na mag-imbestiga. Isipin nyo. Ganun lang kasimple. Tapos kayo, meron nga nabanggit yan, di ba? Meron mga ibang senador na dinidiktahan to kung ano yung sasabihin habang sa bakit tahimik kayo ngayon? Mga tamara.
Dahil ba nanggigil yung Maynila, ano? Yung taga Maynila, yung tatlo dyan sa Maynila. Tahimik kayo, no? Tumahimik kayo, no? Ganun lang pala. Yung pangil na minsan ng taong bayan ay makita nyo para manahimik kayo. Kawawa ang mga taong bayan pag hindi na solusyonan ito o hindi man lang naaksyonan. Kawawa. Uubusin eh. Ilang bilyon? Kagapala na. Garapala, no? Attorney Fortune, may iba pang senador David sa flood control. Isiwalat yan, Attorney Fortune. Dapat yan. Okay, ito yun. Lumalabas na si Attorney Fortune. Sino-sino. Kaya nga sabi, sa susunod na eleksyon, tama na yung mga malalaking politiko. Tama na. Tigilan na yung mga pagboto sa malalaking politiko. Mas maganda pa, kumuha ng mga matatapang. O kahit doon sa yung mga takot sa korupsyon. Kumuha kayo sa mga religious group na lang siguro. 'Di ba? Para hindi magnakaw. Hindi dorobohin ang kaban ng bayan kasi may takot sa taas. Yung mga malaki ang takot sa taas, yun ang mga iboto na. Pag ito mga sanay na sa pandodorobo, yung mga taga-kamara tsaka mga ibang senador dyan, walang mangyayari ang bansa natin. Kung umabot ka sa video natin hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!